There was a week I felt completely knocked out. No kidding. Flu, body ache, the works. When I finally started feeling better, sipping Immuni Plus, no kidding guys, became part of my comeback routine. That moment, you finally feel relief in your body again. So underrated. Siyempre, money can make your life easier, can make you happy for some time. Pero parang, pag mag-isa ka na lang sa kama mo, parang doon mo na marirealize, shit, pasaya ba talaga ako? Ito ba talaga yung gusto kong buhay for myself? So, ayun. So while thinking of all those things, ano sa tingin mo yung Magpapasaya sa akin. Pera pa rin. Welcome to the Transition Playbook with Eliza Valdez. Today, we're joined by fashion icon, content creator, and my good friend from Baclaran, Mimi. Yeah. Oh, yeah. Wow. She shares how her journey began, how she embraced big changes, and how she's now living her dream. Let's also find out what fuels her creativity and drive. Let's go. Ate naman! Game ka na ba? Game na! Okay ka baba. Kamay sa baba. Okay. To start this podcast, magkano tayo? True, truths, and a lie. Okay. So, huhulaan ko kung ano yung sasabihin mong lie. So, magsasabi ka ng dalawang totoo sa'yo and isang lie. Ate naman! Favorite ko ang spaghetti na gawa ng nanay ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutang memories would be yung paghatid sa akin ng tatay ko. Isa din sa mga memories ko with my pamangkin, pumunta kami sa Japan. Pumunta ka sa Japan with your pamangkin kasi hindi, yun yung lie. Ah. Kasi ang alam kong kasama mo sa Japan nun, wala ka pang pamangkin nun. Ay, ang galing mo! Oo nga! Oo! Di 2 times kasi siya pumunta ng Japan. Wag ka na mag-ano. Okay Family yung na. isa. Ang kasama niyang next tayo kasi magja-Japan tayo. Okay. Ang favorite kong luto ng nanay ko ay laing. Okay. Okay. Ang favorite luto ko naman sa tatay ko ay sarsyadong isda. Okay. Shucks, ang hirap nito. Ang favorite luto ko ng kuya ko ay ditong itlog. Si nanay, hindi nagluluto si nanay. So yun ang lie. Yun yung lie. Mali. Haning, Tagabi ko lang nanay ko, mahusay siya Laing. magluto ng laing. Ang lie doon, ang tatay ko, ang paboritong luto ko ng tatay ko ay sinigang. bakit parang galit na galit ka Kasi naman? hindi mo ko alam ko yung sa'yo, sa akin di mo alam. Kasi alam mo, sinasabi niya lang, alam mo, hindi nagluluto yung nanay ko. Alam mo, lagi niya yung sinasabi niya, si tatay lagi yung nagluluto. Hindi, pero ang nanay ko, bihira siya magluto, pero masarap siya magluto ng laing. Ah. So, ayun. And yung kuya ko naman, yun lang ang alam niyang lutuin. Ditong itlog. So, yun yung favorite ko sa kanya. Pero anong paborito mong lutuin? Ikaw? Hindi ako nagluluto, te. Hindi nga, di ba nag-try ka naman syempre? Siguro sinigang. Ang yabang mo dun sa Oo nga. sinigang. Ano sinigang na ano? Nagluto ako ng sinigang, pero may guide ng tatay ko. Yung masarap naman siya. Malasa naman siya. So, Wow. oo. Ikaw? Since Ako? you live alone, anong paborito mong naluto mo mag-isa? Mga pasta. Alam mo oo yan. nga. Yeah, nagluto silang pasta. Ang sarap nga. No? Kakaupo lang siya. Pero okay. Alam, kilala ka ng mga tao bilang jolly and everything. Pero growing up, paano ka? Jolly naman ako. Oo nga. KFC ako. Ay, KFC, yes. Ah. Hindi, jolly naman ako kasi parang, alam mo yung pressure na pagbading ka, dapat funny ka sa group. Hindi, pero nung bata ka pa lang, Oo, alam na nila. As in, gumagano'n ako, kinder. Leader ako parati ng sex bomb. Oo nga. As in, bida-bida talaga ako dati pa. Pero, nagkaroon nga kami ng Yung audience natin natatawa. nagkaroon kami ng interview ng tatay ko. Sabi ko, tatay, kailan mo ba nalaman na bading ako? Nung college ka lang. Totoo ba yan? Sabi niya, nung college ka lang, nung naglalaro akong paper dance, hindi po napansin na bading talaga ako. Sabi niya, hindi naman. Hindi, pero paano ka manamit nung bata ka? Ayun. Tama. So, doon lang niya Di ba, alam. kaibigan mo ako? Oo, tama. Bumawi na ako. So, ha? napansin ng tatay ko nung
dadamit pang babae na ako. College lang naman niya. So baka doon niya na na-confirm, ay wala na tong balikan, ito na siya. Baka Hindi, pero ganun. noon, hindi ka naman nagpaalam kay tatay. Hindi talaga. Actually, wala akong coming out. Ano ka lang, coming? Coming in. Parati akong papasok eh. Oo, pasok sa school, pasok sa work. Hindi nga, wala akong coming out. So, Sorry. paano nangyari? How? Wala lang, I feel like inaccept na lang nila. Parang wala na magagawa, ganun. So, Mm. yun na lang siguro. And then, alam na ng mga nanonood sa'yo and mga fans mo na lumaki ka din sa Baclaran, di ba? Yes. So, sa tingin mo, paano ka na-shape nung environment sa Baclaran, yung experiences mo in Baclaran, na kung, I mean, as a person? So, ang parents ko, kaya kami sa Baclaran kasi vendor sila. Mm. Doon sila nag-meet actually sa Baclaran ng parents ko. Cute! Yung parents ko, hindi sila basta-basta nagbibigay ng kung ano gusto mo. Parang kailangan mong may gawin para ibigay sa'yo yung gusto mo. Like, kunyari, maging top ka, ganyan. So, nagtatap ka naman. Bottom! Iba. Hindi, hoy, top 5 ako graduate, Eliza, ng grade 6, ganyan. So, parang I feel like, ngayon, na-apply ko siya na parang, if I want something, I need to work hard for it. Parang ganon. Dapat hindi mo tinitake for granted lahat ng nakukuha mo. Ganon. Like, kunyari, alam mo, Eliza, ito, yung parang pag kumakain kami sa fast food, kakain lang kami kapag something special happened to our life. Our birthday, ganyan. Tapos parang, sobrang grateful and thankful pa rin ako na parang, ay, pag may gusto kong kainin, nakakain ko na. Mm-mm. So, ayun yung mga natutunan ko growing up sa Baclaran. At saka siguro makisama sa iba't ibang uri ng tao. Kasi parang sa Baclaran, iba-iba rin yung may snatcher, may Oo. So, parang, So, kilala mo na sila? I mean, hindi ko sila namumukaan mo na sila? I mean, Oo, namumukaan ko sila. Namumukaan, ate. So, tsaka in fairness, Isa ka pala doon sa mga na-snatcher. hindi ate, pero in fairness talaga sa mga, sabihin natin may mga ganong trabaho, kapag alam nilang taga-Baclaran ka, hindi ka nila gagalawin. Oo, parang meron silang sense of community. I love that for you guys. Ang galing! Oo, so ayun, I guess, yun yung mga natutunan ko. I'm just wondering kung ano yung mga dreams mo before. Kasi, dream mo ba talaga maging sikat na ganito? Hindi. So, ano yung... kaya nga tinatanong kita. Ito. Okay lang. Pero dati, ang feeling ko, nag-try ka ba gusto mo maging PBB? Di ba ng mga bata tayo, nauso ang mga PBB, ganyan. Na-imagine mo ba sarili mo mag-audition? Hindi. Ako kasi, na-imagine ko mag-audition. Oo, so... So ngayon, pag pinapasok ka sa PBB, papasok ka? Parang hindi ko yata Okay, kaya, sige, ate. sagutin mo muna. Bakit PBB pala? Ha? Hindi kasi di ba uso yun dati? Like, ang rami ko nakikita pumipila talaga, even mga batchmate ko, mga classmate ko, pumipila para makapasok ng PBB. So parang yun yung, siguro yung sikat na term. Okay. Yun lang yung gusto kong mangyari. Pumasok ko sa PBB, ganon. Like, yun lang yung dream mo as a kid talaga? Like, kunwari, like, as a lawyer or... wow, a nurse. Kasi yung era natin, Eliza, pag nurse ka, mayaman ka. Marami kang pera, no? Yun yung future. Tapos na-realize ko, takot pala ako sa dugo. Kasi, ito, mag-share na ako. Kasi di ba tinuli ako? Oo. Tapos, ate, pagising ko, siguro nadagaanan ko siya. Tapos pagising ko, dumudugo, as in namutla ako. So doon mo ko na-realize, sabi mo, ay, hindi ako para maging nurse. Ganon. ikaw ay para maging... Vlogger. Hindi, tsaka doon ko na-realize, ay, pwede pala akong datnan, kahit lalaki. Ate, ang dami talaga yung dugo. Sana may matutunan yung mga naluwiginig dito. Kaya pa kasi, light. Hindi, pero... Hindi ko alam kung alam na or nakwento mo na rin to na hindi mo naman din talaga pinlanong maging vlogger, di ba? Oo, hindi talaga. So, paano lang nangyari? Kasi, di ba, alam mo yung line, nag-fashion ho ako sa school. Yun yung undergrad course. niya, yeah. Yes. Tapos, nag-fashion design ako for 1 year kay Mark Baumgartner, ganyan. Tapos parang nare-realize ko, feeling ko I'm meant for something more. Not in vlogger way, but I feel like I can do more. I can do better. Okay. Ba yun? So parang, ayun, so tinaray ko i-pursue yung pagiging designer ko. After ko mag-resign dun Kung sa... sino man nakabili ng mga ano niya dyan. Ate naman. So, ayun. So, 1 year yun. Tapos parang out of nowhere,
Out of nowhere. Bigla ako nanginginig. Hindi, parang ito, out of nowhere ate. Wala lang, nasa isip ko lang na, ay shit, gawa kong sayaw dito sa kanta na to. Bakit? Oo. Wag mo na i-ano. Bakit? Joke lang. Hindi, so yun nga, gawa ko ng sayaw dito sa kanta na to. So, bakit mo nga naisip yun? Ako, sorry ate. Hindi, kasi nga, wala lang. Kasi bored ako sa bahay, wala akong trabaho. Okay. So, Wala naisip mo lang talaga siya? Yes, ate. Oh. So Parang parang, galit na galit talaga siya sa akin today. so parang, yun, tapos doon na nag-start, naging viral, tapos sinundan ko na ulit na isa pang video, naging viral ulit, tapos I tried vlogging, tapos nag-click naman, and malaki naman yung kinita ko, so why not, ipurso ko talaga. Mm-mm. So, yun, and now we're here. Ganun. And now we're here, Mm-mm. up and here. Yes. So, sa lahat ng mga pinost mo nung bagong-bago ka pa, ano yung pinaka-favorite mo? Yung kahit ayaw mo na. Yun nga. Favorite ko din yun. Di ba yung song na yun? Oo. Na kahit ayaw mo na. Yes, lapit ng lapit. Ako'y Ako'y lalapit. lalapit. Oo, kasi parang during that time, sobrang favorite ko yun. Tapos parang maraming sumayaw nun, maraming gumaya. So I feel like doon nag-start yung career ko talaga. Yun yung iba, single. Yung isa, double. Fan talaga ako ng Lady Eagles. I swear, Ella. Oo. parang Alam mo, nanonood talaga siya sa MOA. MOA. At saan? Jan Ad. Jan Ad. Shoot, hindi ko na nakikita yung mga talon nyo. Nakaganon na ako. Doon na sa TV, nanonood. Tapos yung sinayaw mo, Alyssa, yun talaga, shit, I feel like I made it. So parang, yun yung isa sa mga memorable ko na experience nung nagsa-start ako. Yeah. Pero how would you define your success, like, as of now? I feel like sapat. Tama ba yung term na sapat? Kasi, yun nga, iniisip ko, di ba nag-uusap tayo, Alyssa, na parang, Nag-uusap pa tayo? marati naman tayo nag-uusap. Oo. Everyday kami nag-uusap. Super. As in. Tsaka parang may times nga na parang tatawag lang kami. Wala lang, walang Oo, nagsasalita. tapos wala nagsasalita. Kasi wala na kami pag-usapan. Guys, mag-comment nga kayo sino pwede namin i-backstab. Hindi, wala talaga kami pinag-uusapan gano'n. Pero yung nabanggit ko sa'yo ate na parang, shit, ano pa bang gusto kong i-achieve in life? Kasi parang I feel like yung mga childhood dreams ko naman, na-fulfill ko na. So, what's next? So, when in connection with success, I feel like na-achieve ko na yung mga gusto ko in life. Yung success mo ngayon, ano yung nabibigay niya din sa'yo? Not just like financially, ha? Yeah. Gusto ko kasi talaga maging breadwinner. Talaga? Oo, kasi parang ang kuya ko, naging breadwinner siya sa amin for a time kasi parang na-demolish kami sa Baclaran, ang parents ko. So wala kaming tinda. Sobrang tagal, sobrang wala kaming tinda. So ang kuya ko, kailangan niyang pumasok or kailangan niyang mag-apply sa fast food chain para may kumita sa family namin. Nag-aaral pa kami noon. So, yung kuya ko nahirapan, nag-stop siya. Mag-school. So, nag-work siya, ganyan. So, sabi ko, kawawa na ng kuya ko, ganyan. Siguro pag kumita naman ako, baka it's my time na para ma-fulfill rin ni kuya yung gusto niya talaga. So, nung nag-start na ako mag-vlog, kumikita na ako sapat. So, yun, na-fulfill ko naman yung fantasy ko na makatulong talaga sa family. And at the same time, natuwa ako na parang, nakapagtapos ko kuya ko. At least, at saka nakabalik siya. Bumalik siya. Yeah. Because of vlogging also. So, yun naman. So, grabe, more than the financial stability, it's more of making the dreams of your family come true din talaga. Pride, ganyan. Pride yung nabigay din sa'yo. And fulfillment. Pero alam mo, honestly, sobrang dami mo nang nagawa. Ang dami mo nang... Ba? I mean, the achievements in life. Okay, Yes. sa tingin mo, ano yung biggest achievement mo in life? Ako? Right now, ha? Oo, yung house namin. Kasi, di ba nga, never talaga kami nagkaroon ng own house. Like, pinapalayas talaga kami. Kaya naiyak ako sa straw. Ay, gusto, ang random ng mga Oo, go. So, yung meron ako napanood straw, awang-awa ako talaga sa nanay kasi parang pinapalaya sila, hindi sila makapagbayad ng bills. Ganun kasi kami talaga, te. Na parang dumating talaga sa time, ang tatay ko, wala siyang ginagawa, house husband siya. So, ang ginawa niya,
ate, nagtinda siya ng laing. Ay, yung isda. So, tinapa. So, ganun kami kahirap na parang kailangan namin gumawa ng ways na alam namin na makakapag-produce kami ng pera. So, nung nagkabahay kami, sobrang relief na ako na, ay, hindi na kami papalayasin. Na may bahay na kami. Uy, pero to be fair, alam mo yung kahit, sometimes kasi merong hirap na mag-give up. Yes, Pero, ate. ang galing din na your family taught you, lalo na sina tada and nanay, taught you guys na parang, pag nahihirapan, lalaban. Yeah. Diba? Totoo naman. Hindi rin siya ganun kadali, hindi rin siya, sometimes it's much easier to give up than to keep fighting. And that's why you're here. You're a Yes. fighter. You guys are all fighters. And dahil fighters kayo, Okay. napakadaming Okay. mga blessings Yes. na dumadating din sa'yo. And right now, I think, isa ka sa mga vloggers na kaliwat kanan ang mga brands, Ay, wow. projects, Kalimut ka. Yes, Taas yes. at baba. Yes, yes. diba? And Thank we're you all naman. thankful for that. Yes, Pero, tama, ate. do you choose or pumipili ka ba ng mga brands na align sa'yo Yes. or All the time. all the time? Ikaw ba? Oo naman. Yeah. Yeah. Parang, isa yun sa parang pinagyayabang or pinagmamalaki ko as a content creator na parang I choose brand na align talaga sa paniniwala ko. Lahat naman ng brands na I work with now, parang align siya sa paniniwala ko. Ganun. So, mas hindi ka nahihirapan to make contents? Kasi Tama, syempre, yeah. pero at the end of the day, syempre, ang mahirap pa din na, alam mo, hands down ako kay Mimi, siya ang nag-iisip ng content niya, siya yung minsan mag-e-edit pa ng content niya, siya yung gagawa ng lahat para dun sa brand. And hindi ka ba napapagod or hindi ka ba yung, syempre, pag mga creative side, di ba, minsan nagkakaroon ka ng moment na parang nawawala. Oo. So, nangyari na din ba yun Oo sa'yo? naman, ate. As in, may Oh, time may mga talaga. times talaga mag-message na lang siya sa akin na parang, te, alis ako kasi kailangan kong mag-unwind. Ganon talaga siya. At ang alis niya talagang alis. Di siya magpaparamdam. Anyway, go ahead. Parang ayun, ate, kasi may time rin talaga na sobrang, parang ayoko na talaga. Gusto ko na talagang mag-stop. Parang ganong level na, is this for me? As in, tinanong ko talaga yung sarili ko na, is this for me? Ganyan. So, sobrang burnout na. Tapos, parang nagkakasabay pa yun nung pandemic na parang, kala ng mga tao kasi, masaya ako nung pandemic kasi, parang nakikita nila sa mga vlogs ko na, ay, ang saya ni Mimi ngayong pandemic ka. Parang sa bahay siya, gawa siyang content. But hindi nila alam. Ang dami kong pinagdaanan nun na personal, mentally wise ba yun? Mental wise, tama. Mental wise, family wise. So, gusto ko talaga mag-stop. Pero I feel like, di ba, alam mo yun, like, kahit gusto mo mag-stop, if it's meant for you, hindi ka talaga paaalisin. Parang ibibigay pa rin sa'yo. Oo. So, yun na lang rin yung pinangahawakan ko talaga, ting. Pero kunwari, what can you like share to them kung paano mo na o-overcome yung mga ganon, yung pag yung creative side mo medyo kailangan i-pause. Ano yung ginagawa mo? Paano mo siya nare-regain? Ano yung mga things na siguro tips mo for them? Yeah. Me personally, kasi parang may time talaga na sobrang bombarded ako with brands. And I'm so grateful for it. Yan. Thank you. Thank you guys. Sobrang sa tiwala. Pero parang kapag hindi na siya, if you're doing it because you need to do it, parang na-pressure ka talaga na parang wala ka na malabas. And sometimes, I feel like you just need to create contents na you just really like to share. Na hindi ka na-pressure, hindi ka nag-expect ng na engagements, alam mo yung ganon. So, I feel like pause and do something that you really like. Paano mo siya nire-refresh para magkaroon ka ulit ng mga new ideas for your new campaigns or new work? Hindi sa pagmamayang. Feeling ko kasi creative talaga ako. Hindi mo agad natalino ka talaga. Thank you, ate. Oo. Hindi, totoo. Matalino talaga ako. Pero sa pag-ibig, hindi ko sure. Pero next question. Hindi, parang, yun lang, pause lang talaga. Kaya I really like traveling with you guys. Kasi parang makakakuha ka talaga ng a lot of inspirations when you go out of your box. Sa comfort zone mo,
yung mga hindi mo nakikita, ganyan. Alam mo, feeling ko, is kay Mimi, nakaka-help talaga yung new environment to refresh. Yes. Kasi nagkakaroon siya ng new idea. Tama. Siya yung type ng tao din na parang pag nakakita siya ng isang bahay, parang may naiisip na kakaiba sa kanya, may naiisip na agad siyang content doon. Yeah. Ganun siya ka-snappy in terms of like thinking of other things na pwede niyang gawing content. Pero yun nga, if you're just here in this environment, syempre may exhaust mo na lahat ng mga creative things na pwede mong magawa. Tama ka, te. Ang galing, no? Ang galing mo, te. Tama ka. Natumpaka ka. Oo nga, no. Ganun pala ako. Oo nga. So parang, may ano. Gusto mo tanungin ako, paano ka nare-refresh? Paano ka na-refresh? Dahil sa, alam mo, thank you naman sa ating friends. Yes! Ay, nasa Immuni Plus. Yes. Oo. So ako din, honestly, sa totoo lang, Paano ka na-refresh ng Immuni Plus? Hindi, pero sa totoo, syempre may times din na parang napapagod ka din sa training or every after conferences, di ba? We have to make sure na lalabas din tayo or magsispend din tayo ng time sa sarili natin. And I think that's one way of for us to refresh our mind and bodies na tapos and recharge din as well para pagkabalik mo, ready ka din talaga. Yes. Pero kasama ko doon sa routine ko na yon ang Immuni Plus. Yeah. Yan. And alam mo, it's just so nice na may mga ganito tayong types. And kailangan na natin to for our health din. Alam mo, share? Go. Kasi I feel like thankful ako sa friendship natin kasi parang pag nagkasama tayo, we're not talking about yung job talaga natin. Alam mo yung ganun? So parang may detachment pa rin in a sense sa trabaho. Alam mo yung ganun? Ano tayo? Parang ibang personality tayo. Oo. Parang you're Mimi outside, parang not as a vlogger and I'm Eliza not as a volleyball player. Parang just friends. Ganun. Oo. Hanging out. Ganun. What I like about our friendship din siguro, you always make me feel like there's something more na pwede ko pang magawa. May mga strengths kasi kami. Syempre may Oy, wala strengths akong weakness. Strengths lang. Oy, talaga? Gaga! Okay. Okay. So, may mga strengths tayo. So, si Mimi, ang strength niya would be styling and being creative and everything else. And si Mimi talaga would always make it to a point na parang sasabihin niya sa akin, ay, okay to sa'yo. So, parang ganung type of friendship. Parang we help each other to improve Yes. ourselves din talaga. Kunwari, in terms of mga books, laging mag-share ng books, ano yung podcast na pinapakinggan. So, ganung type of friendship na parang more than na parang, yun nga, sabi din niya na MG ni na Ella, na parang gusto din natin nakikita mag-succeed at mag-improve tayo as people. Totoo naman. Diba? Sa dami din ng mga nakikilala mo because syempre, vlogger, ang daming mga collaborations. Ano yung one thing na natutunan mo in terms of collaborating with all these artists and celebrities? Just be you. Yun talaga. Kasi di ba parang sometimes when we meet a new person, parang nag-a-adapt tayo or parang nag-iiba tayo para lang ma-comply or para mapa-feel natin or mapa-feel natin na safe sila sa atin. Hindi, pero totoo. Di ba? Parang nag-iiba yung anyo mo. I mean, nag-iiba yung attitude mo, yung personality mo. Kasi gusto mo siya i-please. Pero that's why I think people like you. Kasi pleaser ako. hindi, sa vlog. No? Okay. Ito naman. Huwag ko pa man. Hindi, kunwari sa vlog, kahit I would say mas nasa shy type na side yung person, ikaw magiging ikaw pa rin ikaw. Yeah. Pero kunwari, loud din yung isang tao, parang hindi na mo naman sila sasapawan din, pero parang your energy is the same kung paano ka nakilala ng mga tao. Very consistent ka. Kaya feeling ko, nakikita yon and na-translate yun sa vlogs mo. Kaya siguro. love na love ka ng mga tao. I feel like naman dahil mabuti naman tayong tao. Hindi ko sure doon sa mabuting Ate, tao. mabuti naman tayong tao. Parang Ikaw? ipapa-feel natin sa mga kasama natin kahit hindi sila, as in sa mga normal tao na makakasama natin, parang okay naman yung tayo talaga. Parang we don't need to try to be nicer kasi nice naman tayo talaga. Yeah. Tama ba yun? That's very true. Oo. And because of all these things, di ba, may mga things na rin tayong na-achieve, Yes. nakukuha,
you're able to get the things that you want Yes. and need. Yeah. So, paano mo hinarap yung transition na yun? Oh. Yung from, di ba, you From were... nothing to something. Wow. Yes. Ay, oo. No, you're a diamond with just like pressure. No, I'm kidding. Pero kasi kinikwento mo kanina, 'di ba? Walang-wala to right now Totoo. na. So, yung grabe yung transition na yun Super. So, how did you handle that and how come na parang even with that transition, you're still humble na person Oh, I feel that you are like- now? Feeling ko kasi, Lai, nung nagkaroon na ako ng pera, siguro wise na talaga ako as a person. Parang na-timingan Yes, na. tama. Siguro kasi kung binigay nila to sa akin na mas bata ko, hindi ko siya na-handle ng maayos. Oh. Totoo ba yun? Tama yun. Oh, yeah, it makes sense. Yeah, na parang mature na ako when it comes to money. Kasi parang na-feel ko yung walang pera. Tapos nung nagkaroon ako na, syempre yung isip ko naman, ay ayoko nang mangyari yung wala ako ulit na pera. So, I really tried my best na mapunta yung mga pera ko sa mga magagandang bagay. Oo. Ganon. Like Hermes, Hindi, yung Oy, ikabubuto ng buo. hindi, once in a while. Ikabubuti lang, not only me, but also the people around me. Oo, pero Ganyan. once in a while, si Mimi naman knows how to reward Oy, herself. oo naman. And Totoo. I think that's one thing also na na-appreciate din ng mga nanonood din sa'yo. Kasi, di ba, minsan, kailangan lang din natin ng something na, syempre, magbibigay din sa atin ng Yeah. saya. And it doesn't mean na parang, ito lang yung nagbibigay ng saya. Like, few things na nagbibigay din ng saya. And, alam mo, very smart spender si Mimi. Oh, thank you. Thank you, Lai. Oo. Pero, Kasi sa friends namin, ako kasi yung pushy talaga na go Lai, bili mo na budolera yan. talaga. Alam mo, magme-message Kasi- lang siya oo. para lang kuhanin mo Oo, na yan. kunin mo to, te. Tapos parang sila... Bagay yan sa'yo. Kahit Oo, alam mo yung oo. parang, hindi talaga. Ate, kunin mo, masusuot mo yan. Ganun ako type na Oo. friend. Tapos sila Lai talaga yung, sure ka, te, bibilhin mo yan. Ganyan. So sila yung mas wise. Pero nung sinabi ni Lai na wise spender ako, okay lang pala. Ituloy ko pala. Bina-vlog mo rin naman na Yeah. you're trying to invest with other Yes. like properties and everything else. And I think that's really what matters right now in a way. So, ang dami mo ng mga responsibility Wow. also as a vlogger. You're a role model. Wow. You're And a model. and fashion Wow, icon. feeling. So, nape-pressure ka ba? Oo, te. Kasi alam mo, ito yung pinag-uusapan namin last time, ate. Kapag straight ka naman, wala kang pressure talaga. You just need to be you. Paano? Pero kapag balik No, ka- okay. Let's not be like not being gender. sexist. Oo. Pero kapag girls and boy ka, Okay. Walang okay lang hiligasa. na gawin mo lang yung dapat mong gawin. Maglaro ka ng volleyball, ganyan. Or maglaro kang basketball, maging actor ka, maging doctor ka. Pero kapag bading ka, ate, parang I feel like may extra kaakibat na responsibility. Kasi parang kailangan mong parating may patunayan kapag bading ka. So kapag ako, as a vlogger, imbes na mag-vlog lang ako, may kailangan pa akong patunayan sa pagiging bading ko in front of a lot of people. Really? Oo, te. Kasi Hindi ba parang- kunwari, sorry, Okay. mag-aaway pala kami dito sa vlog na to. Hindi, kunwari, as a volleyball player, and people would actually, kunwari sila, Gemma, and kailangan i-maintain din namin yung, Yeah, for sure. di ba? Mm. And may extra push din and extra na parang Pressure talaga. pressure na have to maintain, have to be a role model, have to be the best siguro demeanor na dapat meron kami. So I think hindi ko alam Yeah. talaga meron. Oo, meron talaga, Lai. Na kasi parang, eto ha, kasi Okay. di ba ang pagiging part ng community, hindi siya norm. Okay. So parang for you to be accepted by the norm, you need to do extra things. You know what I'm saying? So, like kunyari, ito, in vlogging, Gusto ko yung- ito te, in vlogging Oo. area, ganyan. They don't need to talk about paano sila na-accept ng family nila. Kasi straight sila in the vlog para na makarelate yung mga tao. May Tapos, extra. May extra push talaga na parang, and may extra Isn't it that responsibility, one, I feel like. I think, unique Yeah. sa inyo na
actually that's why you guys are, alam mo yun, parang it's something unique that people would want to know. It's really just up to you also kung i-share mo or hindi. Totoo Or are you naman. guys obliged to share it? Or No naman, pero parang, kasi, di ba, if you're part of the community, many people from the community look up to you. So parang they want to see how you succeed para rin ma-inspire sila. Ay, pwede pala kahit bading ako, pwede pala akong maging successful like Mimi. So, yun yung pressure sa akin na, hindi, not only me, but the people yung visible na mga part ng community na, kailangan po talagang i-prove na hindi ka lang basta bakla. Dapat may something ka parate. I think it's Yeah. sorry, Oo, te. it goes the same siguro women in sport din. Ay, in a way. yes, totoo. Na parang hindi dahil babae ka hanggang dito ka lang. Yeah, totoo. Na parang you have to make your own space Yeah. in the sports community, and something na alam mo yon, kahit kami hanggang ngayon lahat ng mga kababaihan, we're working on that. Yeah. And we're trying to Yes. actually penetrate also in this big world na parang hindi, kaya din namin yan. Yeah. Hindi And- lang kami babae. Yes, and in all fairness. And to sustain that, medyo Yeah. actually yun yung mahirap din talaga. Pero natutuwa nga ako ngayon sa volleyball na women. Sobrang ang laki na ng ginuro compared before. So, Pero I think even like iba-iba lang din siguro yung struggles per yeah. gender, kasi men's volleyball also is Yeah. trying to make their own space, and siguro it's just so nice to have magkaroon din tayo ng mga kanya-kanyang community Yeah. na would accept and really appreciate Yeah. us Totoo in a naman. way. Nakakatawa yung naging seryoso yung Oo usapan namin. Bakit naman ganun? Pero natututo ako. Oo. Oo, na ganun pala kahirap yung mga struggles Totoo. nyo. Kung nahihirapan ka, nakaka-burn out yun na parang you Oo. have to be mindful all the time Yes, of that's all the the things term. that you post, Yeah. you say. Paano ka pa rin nagiging si Mimiya dun sa lahat ng mga vlogs mo? Oo, parang I feel like I'm just going back, Eliza, doon sa sinabi natin na parang nice naman talaga yung core natin. So, yung mga sinasabi ko naman sa vlog, ako pa rin naman yun. And kind naman ako as a person. So, I feel like yung mga sinashare ko is kind pa rin naman. So, I feel like it's just, ako na yun eh. Ganon. Ganon talaga ako sa person. Sa tingin mo, walang difference si Mimi in front of the camera? Ay, meron. And- Ate, meron naman. Okay. Parating meron. Kasi parang, kumari, nag-stroll tayo somewhere, ganyan. Sometimes, some people expect na magiging jolly pa rin ako na parang, pero sometimes, I really enjoy yung, ako pa rin, but at the same time, mas kalmado, yung walang responsibility of, Yeah. yung parang parati kang masaya, ganun. Oo. So, iba naman talaga. Tsaka parang sa vlog, kailangan mataas rin talaga yung energy mo, ganyan. Kasi nga parang at the end of the day, you want to please yung mga subscribers mo, ganun. One thing I'm getting here, to be a vlogger, content creator, it's mentally taxing. Yeah. And to be honest parang, diba sinasabi nila na It might na parang madali ang content creator compared to other jobs. Pero ako, ibibigay ko naman, oo naman, madali naman talaga. Pero kasi kung tingnan rin natin, wala naman talagang madali o mahirap sa trabaho. May pros and cons din naman Oo talaga. Naman. Kahit anong trabaho talaga, may pros and cons. Grabe, ang bigat. Alam mo, Ate! hindi, pero ang bigat kasi nagkikwento naman lagi sa akin din si Mimi na parang pagod na ako, or meron siyang times na parang hindi ko na alam kung ano yung pwede ko pang i-content. Yeah. May mga ganyan siyang moments. Pero I really never thought na ang bigat pala din sa side mo yung mga ganitong bagay. Most especially, siguro, madami kayo sa community nyo. Yeah. Pero, paano yun? Paano ang dynamics nyo sa community nyo? Is it like, magkakakilala ba kayo? I don't know. Kasi in our magkakilala community, kami. di ba? Parang, Yeah. Tarang, gusto ko lang rin kasi talaga, Lai, na maging good example to the public na pagbading ka kasi, parang kailangan mo parating magaling ka sa something, mahusay ka, yung matinukan tao, hindi ka basta-basta yung, alam mo yung,
kabastos-bastos, di ba? Yun kasi ang tense sometimes pag nakakakita ng mga bakla na hindi lang kami, gusto ko maging example na hindi kami putyo-putyo lang. So, yun yung standards and responsibility na May binibigay lalim ko, din kayo. na binibigay ko sa sarili ko na i-prove na okay lang maging bakla. Marami din naman kaming kayang gawin na kaya rin ng mga people. So, yun yung gusto kong i-empower sa community. And Through you're my doing vlogs and by being myself. Ganun. and you're doing it so well. Thank you, ate. Oo, Thank you, ate. grabe. Pero sa dami na ng mga na-vlogs mo, ang dami mo nang ginagawa. Ano pa yung mga sa tingin mo natututunan mo and gusto mo pang explore sa vlogging? Vlogging, right? Or content Yeah, creator, it's, yeah. Yeah, parang the same. Yeah, I In feel the like same umbrella, yeah. okay. Parang gusto ko gumawa ng contents na parang mas helpful sa mga tao. Hindi, yung mga advice. Alam mo yung ganun Ay, para type na- magpo-podcast na siya. hindi ko kaya mag-podcast. Parang, Kaya mo. mag-isa? Ikaw nga, buti nga kaya mo yung parang Hindi, may host. Ay, may ano. Ako, kayo. ako. Oo, guess. Parang gusto ko naman yung mas itry rin yung mga serious na na contents. Alam mo yung gano'n? Mas sit down, mas kalmado, mas me, gano'n. Hindi ko kailangan magpatawa. Alam mo yung gano'n? Why won't you do it as of now? Nagta-transition pa lang ako. Since it is start, transition playbook. Hindi, siguro slowly, but, you know, Gradually. gradually, ganyan. Pero kunwari, if you're gonna make like something like that, ano yung mga nakikita mong ginagawa mo or you gusto mong i-share sa mga tao? Helping people, yan ang tumutulong sa ibang tao para maka-inspire na rin sa ibang tao. Tapos parang alam mo yung si Emma Chamberlain, parang nag-aano lang siya, nag-a-advise lang siya sa mga tao, tapos nakahiga lang siya. Gusto ko ng mga gawin yung mga ganong type of contents. Alam mo yung ganon? Pero pa yung ginagawa mo naman eh. Kasi kunwari, di ba meron kang time na yung Monday motivation mo? Pero kasi pang sinaulo pa rin yun na way. Nagagets mo? Parang Pero kailangan it may- funny pa rin. Alam mo yung ganon? As in, paano yung, kunwari, facade, ano yung... Parang, work tayo. Hindi, So, pero yung ngayon, yung gusto mong na i-explore. parang, ganyan, nakaupo lang ako. Okay. So, ay, nagluluto ako, ganyan. Hey guys, so today, luto lang. Kaya, as in, nagkukwento lang ako. Hindi ko kailangan magsabi ng, Nagluluto! oo, parang ganyan. Eh. Yung parang mataas parate. Ganon. Gusto ko rin itry yung mas kalmadong ako. Wow. And you know what? I think Mimi as a kalmado person, Uy, totoo. super na-appreciate ko din. Thank you, ate. Super. Kung kalmado, kasi in fairness sa mga Eliza, parang kailangan ko rin siya para kumalma ako. Pero in general, parang Kalmado ka talaga. oo. Hindi Pero, mo kailangan. pero grabe yung utak ko kasi mag-isip din. Parang, daming Baka, pumapasok sa utak ko. oo. So, Kasi parang, creative ka, sa akin walang hindi ate, parang yung mga self-doubt, ganyan. Alam mo yung mga ganong type of mga thoughts. So, parang you just really need someone rin na magpapakalma sa'yo. So, parang yun yung si Eliza sa akin. Parang ganon. Takot ka ba mabash? Oo. Nabash ka na? Yeah. Pero ano yung pinakamasakit na sinabi sa'yo? Na parang bash? nagbago na daw ako, gano'n, na parang nakatikim lang daw ako ng pera, nagbago na ako. Parang grabe yung mga tao makadikta sa'yo, hindi naman nila alam talaga yung pagkatao mo. Ayoko kasi ng gano'n, yung parang magja-jump ka into a conclusion just because of what you see or what you saw. So, medyo na-hurt ako dun. Pero anong ginawa mo nung after mo? Alam mo, na-realize ko, yung mga sinabi nila, hindi naman totoo. Tsaka magpapas lang din naman talaga. Kasi sometimes, kapag nagstay ka sa ganong thought, wala kang ginawa para makaalis doon, ikaw din ang may kasalanan nun. Di, tsaka if you stay sa thought na yun na nagiging truth natin. Yeah, kaya ang totoo yan, te. Sometimes, I think, Yeah. one thing I realized just recently din na parang, syempre, when we read most, di ba, nai-imprint siya sa brain mo. Tapos siya yung nagiging truth mo na, oo nga, tama sila. Instead of parang before na, nung wala pa yung mga ganun, parang, kunwari, nagkamali ka or may ginawa ka na parang, okay, I'll try again. Yeah. Di ba, the mindset and the mentality was so different. So, parang right now, then, honestly, I'm trying also na parang, to really live. If magkamali or may mangyari, I have to i-remind yung sarili ko. Yes. Grabe, it's really a constant reminder. Totoo. Alam mo, hindi siya madali. Most especially, social media is parang easy access din Totoo. talaga. But, constant reminder and just talk to real friends Yeah. and call them. Na hindi ikaw yun talaga. Yun ang mabasa mo, hindi ikaw yun. Oo. Yeah. Sometimes, may
may tama rin naman yung mga comments nila. But, it doesn't mean na parang magsistay Ikaw yun as a ka. person, Oo. yeah. Parang, you just have to be better than that. Or, pero kasi pag na-stuck ka nga doon, minsan hindi ka talaga nakakawala. Parang, nakukulong ka rin. So, in a way, yung mga contents mo ba, na-affect siya because nagkaroon ka ng bashers? I think so. Oo, mas naging careful na ako. Alam mo yung ganun. Kasi nung nagsa-start ako, wala namang pakailang Oo. i-post ko eh. Tapos after the bashing part, parang mas naging conscious na ako, ganun. But, you know, I feel like it's also a lesson na, baka kailangan ko tong malaman, matutunan, mabasa para for me to change the way I make content, siguro. Ganun. For the betterment rin naman. Ako kasi, I really appreciate people na nagko-comment na, yung constructive ba? I'll take it. Pero kapag yung mga negative naman na wala namang kakwenta-kwenta, parang wala ba kayong mga trabaho? Ate, work kayo. Ang dami yung time mag-comment eh. Ang dami yung time mag-bash. Parang, come on. So, yun yung mga gusto ko, yung mga constructive Criticism. Yes. So, magaling naman tayo mag-handle ng comment. Alam mo, as a vlogger, as a content creator, parang nagawa mo na lahat, ang dami mo nang nalampasan din. Okay. Pero as a person, as Mimi, as Jeremy, ano pa yung mga things na gusto mong ma-achieve or iparamdam sa family mo or iparamdam sa sarili mo? Ano mo yun? I mean, Naramdaman ko na lahat, like. Ay, di. Parang siguro gusto ko ba try tumira mag-isa? Like you. Nagigets mo ako? Kasi parang, sobrang appreciative ako and grateful ako na kasama ko ang parents ko. Pero I feel like for me to grow, gusto ko matry yung mag-isa. So, gusto ko itry yung independent life. Kasi ikaw nga, ako kasi, kung kaya ni Eliza, baka kaya ko din naman. Yun naman lang thought ko. Oo, kung kinaya ni Eliza, baka kaya ko din naman. So, gusto ko siya itry actually. And aminin mo, you grow nung mag-isa ka na. oo naman. Since 12 years Yeah. old. Hindi, I mean like you own your place. Alam mo yung ganon. Yun yung pero gusto I'm ko. away from my family Totoo kasi naman. since 12. Pero anong pinagkaiba nun na independent ka talaga, pero like right now na independent ka, pero you have your own space, ganon. Ooh, bigger responsibility. Kasi once you're the person na siguro nagbabayad ng sarili mong mga bills. Yeah. That's when you know na it's adulting talaga. This is life. This is the real world. Yeah, totoo. And I mean, it's scary. Pero with friends and loved ones then, parang it makes life interesting and parang Sige, kahit it papaano. excites alam mo nakaka-excite din. Yeah. Yung may bago, Diba? yung parang may itatry ka. Yeah. Tapos yung mga decisions mo, ikaw pipili ng Tama. furniture. Yung mga parang iba, parang nakakatakot na nakakatuwa kasi minsan along the way magkakamali ka talaga. And it's Pero- part talaga. Pero kailangan mong tanggapin Oo. na ikaw yung nagkamali. Tama. Matututo ka rin talaga. Yeah. Pero as Mimi, as Jeremy, saan ka takot? Anong kinakatakutan ng isang Mimi at this point in her life? Siguro yung mawala yung mga pinaghirapan ko, yung pag back to zero ako, ganun. Parang hindi ko kaya talaga, na after all this, parang hardships and parang work, tas bigla mawawala. Tas parang babalik kami sa dati. Parang hindi ko kaya, ate. Pero anong ginagawa mo aside from na para hindi ka makabumalik doon? Parang nagsisave ako, nag-i-invest, naging wise sa pera ko, ganun. Kaya Pero do you feel like you're living your life to the fullest? Kasi kung may ganun kang fear. parang feeling ko, hindi ka talaga makaka-live to the fullest unless may safety net ka. You know what I'm saying? Parang kailangan mayroon ka talagang itinatabi para hindi ka mag-worry what's in the future. Pero this is us, Yeah, I think this is other us, people, oo. it works for other people na parang they just live and do their own yeah. thing. And for Mimi and for me, meron tayong nafe-feel na parang kailangan may security Oo, blanket and everything yeah. else. Kasi, So, yun siguro akin. Yeah. Titipid. Nagsisave. wow, Ganyan. nagtitipid pa siya Oy, niyan. ate! Oo, matipid naman ako. Titipid ka ba? Oo. Ay, hindi. Feeling ko wise lang talaga ako. Pag nagsispend ako, may sinisave ako. Ganun. Hindi, tsaka alam mo, in all honesty, alam niya kung saan niya i-invest yung... Yeah. Thank you, te. And alam niya kung ano yung bibilin. Yes. Oo, parang siya yung type ng person na she might buy something
for herself, but she knows the value and worth of it. Yeah. Wow. Sinisave kita dito. Thank you, Eh di ko ako din naman, go guys, i-enjoy nyo yung pera nyo, pero wag na kayong mangutang para lang mag-enjoy. Yun lang yung akin. Live your life, guys. Wag lang mangutang, wag lang maghirap. Go. Oh, pero aside from being wise, ano pa yung pinaka natutunan mo nga na after all, lahat ng mga na-experience mo right now? In all fairness naman sa akin, Wow. parang na-realize ko na money isn't everything. Alam mo yan, ate, kasi nung dati talaga, na walang-wala ako, gusto ko magkapera talaga, Eliza. Sabi ko, pera, yan, ganyan, bigyan niyo ako maraming pera. Tapos nung na-experience ko na yung life na gusto ko, may times pa rin na malungkot rin pala ako, na hindi pala kayang pasayahin ng pera. Hindi kaya ibigay ng pera. You know what I'm saying? So, ayun. Ano sa tingin mo yung mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera? Siguro yung genuine happiness. Yun yung something na hindi kayang ibigay ng pera. Na, syempre, money can make your life easier. Can make you happy for some time. Pero parang, pag mag-isa ka na lang sa kama mo, parang doon mo na marirealize, shit, pasaya ba talaga ako? Ito ba talaga yung gusto kong buhay for myself? So, ayun. So, while thinking of all those things, ano sa tingin mo yung... Magpapasaya sa akin. Pera pa rin. Ano sa tingin mo yung purpose mo ngayon? Oo. Actually, yan yung gusto kong hanapin. Kung ano talaga yung... Baka nakatago sa... Hindi, yun talagang gusto kong hanapin, yung purpose ko in life. Na parang, what's more of me, yung kaya ko pang makilala. Ganon. So, yan ang next chapter ni Mimi kailangan ko na makilala yung hihintayin sarili ko. natin. More. Grabe naman. Oo. Pero is last question, may nakaaway ka na nakakulab mo or Wala naman, pero may nakainisan lang ako. Oo, ganon. Totoo naman, wala naman akong, in all fairness, wala tayong kaaway. Oo. Sana wala akong kaaway na hindi ko alam. Pero wala naman akong kakaaway. Parang, may nakainisan lang na bad experience lang, ganon. So, yeah. And it's part of life. Totoo, pinatibay niya ako. Alam mo, sabi ko, hindi ko siya papansin. Pag nakita kami, hindi ko siya papansinin talaga, ganong level. As in, Abangan. Pero may syempre along the way may mga makikita ka Oo. din talaga na mga magcha-challenge sa'yo Yes. and would parang question your values in life and Oo. principles in life, but at the end of the day, I think if you have your core values, hindi ka maliligaw din Totoo, like Mimi. Pero dahil dyan, pupunta na tayo sa ating last Last segment. segment. Yes, na Don't Tell a Lie. Okay. Are you ready? Yes. Don't tell a lie. Do you have a boyfriend? Wow! Hindi nga natutuloy. Parati na lang hindi nauudlot parati. Kaya minsan ayoko na mag-share kay Eliza kasi minsan baka nauudlot. Kasalanan pa pala namin. Kaya nga, ikaw, do you have a boyfriend? Hindi yun yung tanong. Hindi nga, do you have a boyfriend? Wala. Di ba pare-pareho lang tayo dito? Nagkakatanungan pa tayo. Gusto mo na? Don't Ito, gusto ko na. Magka-boyfriend. Kasi kung experience mo naman. Ako, Oo. never pa talaga. So, Gusto ko yung sa podcast natin yung i-announce natin. So, no boyfriend since birth Oo. si Mimi. Yeah. So, guys, if you're single, ano ang mga hindi qualifications? naman. Huwag natin nun. Pero parang feeling ko ready na tayo. Ah. Ready ka na ba? Ready na ako, ikaw. Ako din, we're ready We're- for new chapter in life. Yes. Hindi talaga yun yung don't tell a lie. Okay. So, Excited ito naman na. ako. Don't tell a lie. What has been your most kilig experience as a content creator? Oh my gosh, actually ang rami. As in, super rami. I feel like people took me seriously after yung collab namin ni Miss Heart. So, feeling ko yun yung... Turning point mo Oo. of your career. Yeah, kasi parang I Yun yung transition mo. Yes. Nakasama ko na yung mga tao in the industry. Mm-mm. Si Heart, andito si Heart eh. Tapos ako, nagsastart ako, andito lang ako nun. So, parang nung nakakasama ko siya sa vlog ko, parang in some ways, na-feel ko, ay, parang I made it also. Alam mo yung ganon? So, siguro yun. Yeah, si Miss Heart. Super. We love Miss Heart. Super. Ikaw, te. Kilig. Oo, kilig. Most kilig experience. Wow! Yung hindi valuable yung parang na-experience mo.
Because of volleyball. Oo, because of volleyball. Traveling. Okay. Oo. Nakakapag-travel ka naman nung nagba-volleyball ka eh. Kaya nga. Hindi, yung parang, kunwari, may na-meet ka ba na someone na you'll never thought na mamimit mo because volleyball player ka. Oo, dahil Alyssa Valdez ka, ganon. Okay. So, I think one of the kilig moments na meron ako would be when I met sina Michael Jordan. Na-meet mo sila? Mga legends. Legend. Nami-meet ko yung mga Yeah. legends na parang, oh my God, ina-idolize ko lang sila or sila yung mga standard natin. Yes. Tapos, in flesh. Yes. ang Get to galing. talk to them, have a photo with them, and parang nagkakaroon ako ng constant na reminder and inspiration why I play the Yeah. sport and why I do what I do. That's nice. Oo. Siguro yun. Okay. Don't tell a lie. Takot ka bang ma-cancel pag may mga bashers pa, ano yung impact sa'yo? Sino bang... yung coffee? Oo nga. Sino ba? Wala akong guess na ganito yung itsura namin ha, by the way. Well, sino ba yung ano? Well, sino bang hindi takot ma-cancel? Kasi nga, yun nga ako, ayoko talagang mag-back to zero kasi kung maka-cancel ako, baka mawala yung ibang opportunities for me, ganun. Pero in fairness naman, parang wala pa naman. Pero yata takot ka ginawa. ma-cancel kunwari you're standing for your own like belief. Di ba nabash ako noon, yung parang sabi ko, huwag kayo makipag-date ng walang pera. Nag-stand ako noon, ate, aminin mo. Oh, look at you now. Yeah, You're still here. Nag-stand ako. So, pag I feel like yung belief ko naman, wala naman akong tinatapakang ibang tao sa mga pinaniniwalaan ko. So, Okay, I feel okay. like Okay yun. hindi ako makakancel because of that. Yan. Okay, okay. Yeah, sana. Okay, Lord. Oo, wag. Okay, don't tell a lie. Meron ka ba bang hidden talent na you want to share? Siguro gusto ko i-share yung fashion talaga, yung Oo, alam mo like magaling making siya. clothes, ganon. Magaling siya. Oo, ito Nakakatawa naman talaga yung confidence. Oo nga. Making clothes, ganyan. As in, laging every single time na mag-rant na lang siya din sa akin. Sabihin ko, okay, you have to write and draw already. Lagi na kaming ganun Yeah. yung conversation namin. June na, kailangan na natin ulit Oo, i-remind oo. kung ano mga na-achieve natin. Wala nga akong ma-achieve. Oo, kasi parang half na ng year, so sabi namin, kailangan na namin ulit isulat yung mga things or i-check yung mga nasa checklist Yeah. namin na nagawa na ba namin or para ma-refresh lang din yung mind namin kung ano pa yung mga things na gusto namin ma-achieve for this So, year. ano na yung mga na-achieve mo half of the year? Na pwede mo share. I think one thing would be my recovery for my knee. I've been working hard for it, diba? Totoo. So ayun, and Na-enjoy mga naman nun. alam mo, yung mga sinulat talaga natin like KFC, basta may mga nakasulat kami ng mga specific nung nagsulat kami nung January. Alam mo, check mo talaga. i-try niyo yan. Oo, i-try Isulat niya niyo yan. lahat ng gusto And niyo since half na ng year, guys, kailangan yung i-revisit. Yeah. Kasi baka minsan nakalimutan nyo, sinulat ko pala to, and then ma-remind kayo na, oh, may things pa pala ako na pwedeng gawin. Kasi feeling natin, wala pa tayong nagagawa. Yeah. So, kala nyo lang wala pa. But kung nasulat nyo yung mga things na ano nyo, for sure, may iba doon na check nyo na. And gusto ko lang rin i-share na if hindi nyo pa rin natatapos or na-achieve yung mga dreams nyo or yung mga goals nyo this year, it's fine. Oo, meron pang, Mas marami pang oras. Baka Yes. this year is not that year for that dream. Yeah. Pero wag mong pakawalan. But yung you have to gusto mo. celebrate the things that you've achieved. Yes, totoo. Don't forget that. Yeah. Oo. Yeah. Hindi, pero totoo. Totoo, kasi oo. sometimes yung parang nagiging hard ka na sa sarili mo, mas hindi mo na-unlock yung mga gusto Kasi mo. may one time, nagtawag siya, sabi niya, my God, parang wala pa ako nagagawa, half na ng year. Sabi ko, i-revisit mo na yung ginawa Totoo. natin na nung January. So, yun. Eto, don't tell a lie. Ano ang favorite thing to do mo to relax? Hindi yata pwede sabihin. Hindi. I like going to mountains. Oh, at your peak. Okay. Always At your- at our peak. Yeah. Yes, dapat Go. nagpi-peak. Yeah. Okay. Last na to, don't tell a lie. Ano ang pinaka-brave thing na ginawa mo for love? Nakakatawa, love. Hindi ko na pinaglaban kasi ayaw niya. Brave. Kasi kung ako yun, ipaglalaban ko talaga. Ayaw na niya. So, let go ko na lang rin. Kahit mahirap siya gawin, hinayaan ko na lang rin. Para lang umokay siya. Ganun.
Ikaw? Bakit may pa ikaw? Oh, ano ba, podcast nga eh. Di ba, ano to, sharing of ideas, sharing of experience, o bravest mo. Parang hindi ka brave. I think I've said it to a few people. I'd say I forgave someone Yeah. for love. That's nice. Mm-mm. Forgive, but never forget. Forgive. But never Forget. forget. Yes. Okay. We're wrapping up this episode with Transitions Together, powered by ImmuniPlus. Change is part of every journey. Routines shift, relationships evolve, and the future can feel uncertain. That's why we come together here to ask real questions, share honest moments, and support each other through life's transitions. This isn't just my story, it's ours. And with ImmuniPlus by our side, we can move forward together, feeling relieved, refreshed, and recovered no matter what comes next. So, send us your questions. We're in the season of change together. Thank you so much again for ImmuniPlus. Yeah. Yes. Ito. Dahil this podcast is powered by ImmuniPlus! Yay! And dahil nga, season 2 na kami, and season 2 na tayo, Yes. this podcast wasn't really just about my story, it's about your story and the story of our listeners. Kaya naman, pinagsend natin sila ng mga questions, life lessons, and realizations na pwede din nating sagutin at pwede tayo makapulot ng mga lessons. Yes. So, ang napili natin for today's episode, when did you realize or feel that a specific thing is really for you? And when did you know you were ready for it? Especially when it was outside of your comfort zone. If tumama talaga sa'yo ang rodeta, Ang stars. Ang aligned stars. talaga. Aligned yung kahit stars. hindi siya para sa'yo, ibibigay sa'yo. Kahit feeling mo hindi siya para sa'yo, pag para sa'yo siya, ibibigay Oo. talaga. Tsaka kahit out of your comfort zone siya. Yes. Parang, I think it's normal na ma-feel mo na uncomfortable ka and you have to feel uncomfortable in those times eh. Kasi kaya mo siya mas marirealize na para sa'yo siya. Yes, tama yung mga struggles, kailangan mo Oo. talagang pagdaanan. Ako, feeling ko, na-realize ko na yung volleyball ay para sa akin talaga. Kasi hindi naman ako first six noon. Tapos napunta ako Yes. sa UST. Diba? Alam mo yung parang, Tama. paano? Ginagawa talaga ng way ang universe. Yeah, parang, ang God. I didn't even play. Hindi man ako nakita ng coach. Pero binigyan niya ako ng calling card to go to UST. And, nag-try out ako. Hindi talaga ako makapagpapasok. Nakuha ako. Diba? Wala ka Tapos it was out of my comfort zone because I'm away from my parents. It's not something na parang at 12 gagawin mo siya. So parang, siguro, iba lang yung binigay na, di ko alam kung ano binigay sa akin ni Lord na energy para gawin yon and to decide na parang, okay, kaya ko to. Yeah. Pag para sa'yo talaga kasi, Oo, everything happens for a reason, guys. Promise. isipin mo nung first year ako, tagabigay lang din ako ng water and everything. Ganun talaga, na, to that point na parang di mo marirealize na, wow, dadating talaga. And I think it's most especially, if it's your time, it's your time. Yes. I mean, kung oras na, yun yung oras na ibibigay sa'yo na ma-achieve mo yung mga goals mo. Hindi tayo sabay-sabay ng timeline. Yes. So, it doesn't mean na hindi mo pa na-achieve yung dream mo ngayon, hindi mo na siya ma-achieve. Yeah. It's just that yung ibang mga kasabayan mo siguro na una na ma-achieve siya, pero ikaw, papunta ka na din doon. So, but you have to put in the work and the effort. Totoo. Hindi ka rin mapupunta doon if hindi ka mag-e-effort and hindi ka decidido na and determinado to go for it. Kasi there's no such thing as behind in life. Mm. Diba? Kasi parati kang pa-forward lang. Oo. Yeah. So, Minsan nagsa-sidestep. pwede. Tapos bigla ka mag-shoot. Okay. Okay ka na? Happy. Okay. I'm so happy. Well, Pero totoo, there's no such thing as behind in life. Mm-mm. Yeah.
So keep moving forward, and I hope this podcast will would actually this is a space where we can grow nga, learn from each other, and move forward together. And with that, thank you so much. Thank you, guys. And sana you get to learn from us and send in your questions. Wag na, okay lang. Bye guys. Thank you, guys.